Napakadami talaga sa panahon natin sa ngayon na mga underbow na naglalabasan na talaga namang anlalakas at ang gaganda ng forma, and syempre may power output na talagang ma-enjoy mo. Pero bago pa dumating ang era ng mga underbow natin ngayon sa kasalukuyan na nakikita at pwedeng i-avail, meron ngang mga underbow na talagang naghari dahil kung usapang looks, poging-pogi din naman talaga, and sa power output na talagang di mo aakalain na ganung displacement lang pala ang motor na yon dahil sa kanyang lakas. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ang motor na talagang mamaw kung mamaw ang usapan. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, pinasisigla ko nga po pala kayo na i-like and follow ang aking Facebook page. Nasa description po ang link, kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. Ang tinutukoy ko nga guys is walang iba kundi si Kawasaki Leostar 120cc. Yes po, kung usapang mamaw, mamaw talaga ang motor na ito. Sa katunayan, siya lang naman ang underbow na nasa 120cc displacement pero humahataw ng 160 kph ang kanyang top speed. Bilang paglilinaw po pala para sa last upload natin tungkol kay Honda Nova Dash 125cc, hindi po yun yung Honda RS 125cc na nakikita po natin. Yun po yung era ng Honda na 2-stroke engine, bilang paglilinaw lang po. And syempre guys, same kay Honda Nova Dash 125cc, 2-stroke engine din po itong si Leostar 120cc ni Kawasaki. Sa katunayan, ito nga po ang katunggali ni Honda Nova Dash 125cc nung mga panahon ng era nila ng 2-stroke engine. Ang Kawasaki Leostar 120cc nga guys is kargada po ng 118.6 cubic centimeter engine displacement, pero deklara po siya na 120cc sa kanyang ORCR para po malinaw sa mga manonood natin na di gaano pamilyar sa mga ganitong proseso ang pagdideklara ng cc ng motor. Ito nga guys is naka single cylinder and may compression ratio na 7.3:1 and meron po siyang boring stroke na 54 mm by 51.9 mm. At ang Leostar 120cc ni Kawasaki is meron pong fuel tank capacity na 4.6 liters. Ang makina nga po ni Leostar is talagang kakaiba and talagang may malakas na power output kasi meron nga po siyang maximum power na 17.0 HP at 8,500 RPM at meron naman siyang maximum torque na 14.1 Nm of torque at 8,000 RPM. Well, malamang na may isip mo na oo, malakas na talaga ang power output na yan para sa isang 120cc na displacement na motor. Pero bakit si Nova Dash ni Honda is may maximum power na 21.56 HP at 9,000 RPM at meron naman siyang maximum torque na 18.3 Nm of torque at 8,000 RPM, pero mas mamaw at mas mabilis si Leostar 120cc ni Kawasaki? Well, dahil na din yan guys sa kanyang weight. Kasi si Leostar 120cc is tumitimbang lang po ng 97 kg. Magaan na motor tapos mamaw na makina tsak na mamaw na performance talaga. Sa katunayan nga guys, kaya niya ngang mahit ang kanyang top speed sa bilis na 160 kph.
Well, sa video, kita na lampas sa 160 kph pero sa GPS daw po niyan is accurate na 160 kph. Well, baka isipin ng iba natin na manonood na advanced reading yan. Sira speedometer niyan, may karga na yan. Well, siguro yan talaga ang papasok sa isip mo o masasabi mo kapag di ka pamilyar sa makina na naka 2-stroke engine. Iba na kasi ang performance kapag naka 2-stroke. Guys, ito din kasi guys is ginamitan ng reed valve kaya aasahan talaga natin na may malakas na power talaga ito. Ngayon kasi guys, si 4-stroke engine kasi is naglilimit at may hangganan ang kanyang takbo. All stock po ang usapan guys And si 4-stroke guys is malakas sa arangkada. Pero kung usapang dulo, mas mangingibabaw talaga si 2-stroke engine. Dahil sa anlipiga ka dito, no limit performance ng 2-stroke engine. Sa kanyang panel gauge guys, ito nga is naka-analog panel at sa kanyang ilaw is naka-halogen ang kanyang headlights, signal light and tail lights. Pagdating naman sa kanyang sukat ng mga gulong, naka 70 by 90 by 17 sa unahan at naka 80 by 90 by 17 naman sa likuran. Maganda nga ang kanyang braking system kasi naka-disc brake nga ito sa harapan at sa likuran. Meron siyang 1,280mm sa kanya wheelbase at may 120mm naman sa kanyang ground clearance. And ang Kawasaki Leostar 120cc is naka 6-speed gearbox. Sayang nga lang guys at itong mga ganitong motor is nawala na nga dahil sa phase out na din kasi ang mga ganitong motor dahil na din sa sinusunod na Euro compliant. Mausok kasi ang mga motor na naka 2-stroke engine. Kaya dahilan na din ng pagka phase out nito. And talagang may malalakas na power output na di accurate sa kanilang body design and magaan na chassis dahil sa pagkakadelikado nito sa rider. Kung usapang king of underbone tapos era ng 2-stroke engine, I think ito talaga ang masasabi ko na king. Mamaw kung sa mamaw naman din talaga ang performance nito. Oops, may KR150 2-stroke din kasi si Kawasaki. Mas malakas yun. Mali ka ng tinutukoy na king of underbone. Well, I think ibang hanay kasi si KR150 ni Kawasaki. Nasa backbone category kasi siya. Kaya di ko siya masasabing siya ang king of underbone nung era ng 2-stroke engine. Ganun pa man, sulit na din at nalaman nating may mga ganitong motor na naglabasan. Mapalad na lang tayo kung may makasabay o makakita tayo sa personal ng ganitong motor, ang mga 2-stroke engine na motor. At kung usapang king, talagang maghahari ang mga ganitong motor. Kaso nga lang guys, sa panahon natin sa ngayon is wala na sila. Kung meron man, iilan na lang ang mga ganitong halimaw na motor. Ang Kawasaki Leostar 120cc. Kayo guys, ano masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingi ng isang like mula sa inyo. Maraming salamat po at sa tingin ko guys, is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko rin kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload ko. Maraming salamat po. So dito ko na lamang po tatapusin. Ichi boy. Thank you!